Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! Napolcom sinuspende si dating CIDG Chief Romeo Macapas dahil sa reklamong obstruction of justice. DOJ kinumpirma na sapat ang ebidensya para sa preliminary investigation na isinampa ng mga kaanak ng nawawalang sabongero. People's Champ Manny Pacquiao humingi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa niluluto nitong malaking boxing event ngayong taon. Estudyante sa Antique nawala ng malay matapos mahulog sa ikatlong palapag ng gusali. Magkapitbahay sa Zamboanga City, nagkasakitan dahil sa videoke. At Apple Diap bumisita sa lugar na kanyang kinalakihan sa Angeles City, Pampanga, kasama ang Black Eyed Peas. Sinuspende ng Napolcom si Police Brigadier General Romeo Macapas, dating direktor ng CIDG, matapos siyang ireklamo ng kapatid ng whistleblower na si Dondon Patidongan na si Ella Kim Patidongan. Kaugnayan ng investigasyon sa mga nawawalang sabongero. Narito ang report. Dahil sa reklamo ni Ella Kim Patidongan laban kay Police Brigadier General Romeo Macapas ng obstruction of justice, nagbaba ngayon ang Napolcom ng 90-day preventive suspension laban kay General Macapas na may kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Kabilang na ang di umano'y pakikipagsabwatan sa mga pulis na sangkot sa pagpatay sa ilang nawawalang sabongero. We are releasing a Napolcom resolution on the preventive suspension of General Macapas. In this case, complainant Patidongan claimed that the respondent knowingly and willfully obstructs, impedes, and frustrates the investigation of the missing Sabongeros case by unlawfully taking his cell phone and of his brother Jose Patidongan and refusing to return the same without any valid reasons. Moreover, responded altered the messages contained in the cell phones by deleting some of the messages. Sa kabila nito, iginiit ng Napolcom na ang preventive suspension ay hindi pa katumbas ng hatol, kundi hakbang upang mapanatili ang integridad at pagiging patas habang gumugulong ang investigasyon. Kasabay nito, sinabi ng Department of Justice sa pagdinig ng House Committee on Human Rights na nakarecover ang mga otoridad ng higit 400 human skeletal remains mula sa Taal Lake sa Batangas, simula pa noong July 10, 2025. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Eliseo Cruz, natunton ang mga umano'y dumping sites matapos isiwalat ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang mga lugar kung saan itinapon ang mga biktima. Ang mga labi ay natagpuan sa loob ng mga sako at lambat na may mga buhangin pa upang tuluyang lumubog sa lawa. Ang bawat isa ay maingat na ididokumento bago isailalim sa forensic examination ng SOCO. Nitong August 10, panibago mga buto ang na-recover sa ikatlong bahagi ng lawa. Ayon pa kay Asek Cruz, nakikipag-ugnayan na ang DOJ sa pamahalaan ng Japan para sa posibleng technical at logistical support sa nagpapatuloy na operasyon. Samantala, kinumpirma rin ng DOJ na sapat ang ebidensyang naisumite upang isailalim sa preliminary investigation ang mga kasong murder at serious illegal detention na isinampa ng pamilya ng 34 na nawawalang sabongero. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo, si Charlie Atong Ang at iba pang individual na umano'y kasapi ng grupong Alpha ng Pitmasters, ang kumpanyang nag-ooperate ng online sabong. Binisita ni People's Champ Manny Pacquiao si Pangulong Marcos sa Malacanang ngayong araw. Ito'y para hingin ang suporta ng Pangulo sa niluluto nilang malaking boxing match. Alamin kung ano yan sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Sa mga boxing fans, naalala niyo pa ba ang makasaysayang laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier na Thrilla in Manila? Alam niyo ba ngayong taon ang ika-50 taong anibersaryo ng unforgettable boxing match na ito? Kaya ang pambansang kamao, pinangunahan ang pag-oorganisa
ng selebrasyon ng 50th anniversary ng Thrilla in Manila sa darating na Oktubre. Kaninang umaga, nagpunta si former Senator Manny Pacquiao sa Malacanang para hingi ng suporta ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Thrilla in Manila Part 2. Magbibigay daan raw ito para may pamalas ang galing ng mga Pilipinong boksingero. Ayon sa boxing icon, tiniyak ng Pangulo ang kanyang all-out support sa idadaos na boxing matches para sa Thrilla in Manila Part 2. So napaganda ito, mayroon tayong cards na World Championship na gaganapin sa October 29 bilang alaala at selebrasyon ng laban ng Muhammad Ali and Frazier. So ito yung at natuwa naman si Presidente, all-out support naman siya. Idinaos ang orihinal na Thrilla in Manila noong October 1, 1975 sa kasagsagan ng pamumuno ng ama ng Pangulo na si former President Ferdinand Marcos Sr. This time, inimbitahan naman ni Pacman ang Pangulo na manood ng Part 2 nito. Yes, manonood siya. Interesado siya sa concept na yun. At ito ay magaganap sa October 29. Iprinesenta pa ni Pacman sa Pangulo ang Aztec Warrior Belt mula sa World Boxing Council na iginawad sa kanya matapos ang kanyang laban kay Mario Barrios noong July 19 sa Las Vegas, Nevada. Binigyan rin niya ng boxing gloves ang Pangulo bilang regalo. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa balitang probinsya, estudyante nahulog sa ikatlong palapag ng gusali sa Antique at mahigit 30,000 piso natangay sa isang meat vendor sa Boracay. Detalye ng mabilis na balita, hatid ni Nicole Nabor mula Kalibo Cable News. Sa probinsya ng Antique, nawala ng malay ang isang estudyante matapos mahulog mula sa ikatlong palapag ng gusali sa Atabay Elementary School sa San Jose de Buenavista kahapon. Ayon sa ulat, ang bata ay isang lalaki 8 taong gulang at nasa ikalawang baitang ng nasabing paaralan. Ayon naman kay Police Lieutenant Cheryl Sapinosa, Deputy Chief of Police ng San Jose MPS, sinasabing tumakas umano ang bata mula sa kanyang ina na napag-alamang guro sa loob ng paaralan. Kaagad namang isinugod sa ospital ang bata at patuloy na ginagamot hanggang ngayon. Iniimbestigahan na rin ng otoridad ang motibo sa pagtalo ng bata sa nasabing eskwelahan. Mahigit 30,000 piso ang natangay sa isang meat vendor sa Sitio Bantud, Barangay Manok-Manok sa isla ng Boracay kahapon. Ayon sa Facebook post ng anak ng meat vendor, habang nag-aayos ng mga panindang karne ang kanyang ama, ay hindi nito namalayang pinitik na pala ng di pa nakikilalang sospek ang belt bag nito na naglalaman ng mahigit 30,000 piso. Nananawagan naman ng anak nito na kung maaari ay ibalik ang pera ng kanyang ama dahil kailangan pa itong i-remit sa supplier ng kanilang paninda. Hindi rin gumagana ang CCTV ng naturang pwesto kaya hindi matrace ang suspect. Pinablatter muna sa Malay Municipal Police Station ang naturang insidente. Nicole Nabor para sa All TV News Channel 2. Sa Mindanao naman, magkapitbahay, nagkasakitan dahil sa videoke. At drug den sa Maguindanao del Sur, binuwag. 3 suspect arestado habang isa sugatan. Detalye ng mabilis na balita, hatid ni Allen Barrera mula E-Media Zamboanga. Imbes na magkasundo, ay bigla na lang nagkasagutan at nagsakitan ang dalawang magkapitbahay dahil lamang sa videoke sa Barangay Santa Catalina, Zamboanga City kahapon. Sa panayam kay Kagawad Manuel Magbanwa, pinagharap ang magkapitbahay sa barangay dahil sa kanilang away sa videoke. Hindi natuloy ang paghaharap dahil sa taas ng pride ng dalawa sa kanilang muling paghaharap. Laking gulat ng barangay nang biglang nagsabunutan at sakitan ang magkapitbahay. Payo ng kagawad sa dalawa, unahin ang respeto at pahabain ang pasensya para magkasundo. Sa Maguindanao del Sur, binuwag ng PIDEA Regional Office Farm ang isang drug den sa ikinasang bypass operation sa Datu Angal Midtimbang, Maguindanao del Sur kahapon. Arestado ang 3 suspect na nakilalang sina alias Neng, Tanggol at Jordan na mga residente ng barangay Meta, Datu, Unsay. Habang sugatan naman ang operator ng drug den nang bumunot ito ng baril matapos nang malaman ang operasyon. Nakuha sa lugar ang 18 sachet ng hinihinalang shabu, bypass money, isang cellphone, mga drug paraphernalia
M4 rifle at mga live ammunition. Maharap ang 4 sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act. Alan Barrera para sa All TV News Channel 2. Muling binisita ni Apple Diap ang kanyang hometown sa Angeles City, Pampanga, kasama ang grupo nitong Black Eyed Peas. Sa Instagram story ni Apple, ibinahagi nito sa kanyang mga kabanda ang lugar na kanyang kinalakihan. Ipinagmalaki nito ang Apple Street sa Barangay Sapang Bato na parte ng kantang Bebot ng grupo na proud na itinuro ni Apple sa kanyang story. Nag-strike a pose din ang mga ito kasama si Tabu at kanilang manager na si Polo Molina. At syempre, hindi mawawala ang chicken adobo at sinigang na luto ng ina ng singer na may caption pa na Traditional Filipino Comfort Meal na ipinatikim din sa kanyang mga kasamahan. Abangan bukas ang report sa ginanap na concert ng Black Eyed Peas kahapon sa Mall of Asia. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.